by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jen, kayo pala yung ka tubig pala yung kahit. Praise the Lord. Hindi na siya ka. Init-init sa makulot, no? For preach. Kaya may galit. May galit ba ako? Kaya kami anak daw nag-lumpas flight. Good thing na ginagawa ko siya. So we went home. I went home, una ko, ulit sila. Praise the Lord, and natulugan ko sa lugar. Yung pukaw na ko yun ang alas dos na. Praise the Lord. Then, eat something sa kanila. Praise the Lord. Kasi nga po, wala makakatulan siyang nakapugo sa aton sa pag-ambit sa tulong sa Diyos. Amen? Amen. Now, si Paul naghambal sa Romans chapter 12 about renewing of our mind. Pagbago sa natin pamuna-una. Praise Lord sa atubangan sa Diyos niya na maayo, pamuna-una, acceptable, and profitable of God. So sige nga po, I want to speak to you something about that carnal mind. Mabagay na nalala ko na, ano siya, bagay na katawan. Wala yung may labot ang Diyos. Everything that you do, you think, it's just about the flesh. It's all about you being a person. God has nothing to do with it. You can be in church, but still, mga kapatid, pasin mo yung mapangyas ang Diyos, paaman lang yan sa iyo. It's how the carnal mind works. And everything that God speaks, that God do to you, wala lang. It's just normal. No, naging normal yung si mo, it has not have given you kontransang dako important. Wala sa iyo sa dako importance ang kulong sa iyo. And many Christians are falling into the trap of the carnal mind. So, sige nga po, mga kapatulan, we need to be aware, dapat kita may nunungkod. We are now about to end the last month of 2025. No? And dahil nga, so I'm going to preach to you about losing the carnal mind. Praise the Lord. Praise the Lord. Lulaon ang pagkakaroon. When we fall into lust of the eyes, lust of the flesh, baka it's the work of the carnal mind. It's the work of the carnal mind. Now, and it's not an ordinary thing. Hindi ordinary yung kabutang na wow, na ito hindi mo ito na pagkakamnal, lain mo na materialistic, ha? Lain mo na materialistic. I'm talking of a carnal mind. I'm not as a Bible. Now, there are many battles gaging away, madamo sa mga gaging init. Iwas yan. Everyone is saying praise the Lord. Now, there are many famous battles na naging away sa buong kalibutan. Since tayo mga tao na tugas ang Diyos. Let me start off with this. Para may sibihan ng Diyos sa sinihapon. Kaya madama sa mga battlegrounds na sa diin, laging away na nagtulo ang dugo, ang kabuhi, naging halad para sa isang kausa, para sa nasyon, para sa isang kahari, para sa isang
isang mga kotoran ka tinutuyo. No? There are people that died in battles, in battlefields, battle for oil, battle for land, no? Mga lugar na ginawa niya. Like mga kotoran sa Sinihapon, may mga lugar man kotoran where great victories mga kotoran na tabo. Likewise also mga defeats. Pamilyar sa atin ng Pearl Harbor, di ba? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. No? Pamilyar na sa atin. Kung lumaag lang doon plano kang sunod ko mong dila ko. Praise the Lord. Thank you, anyway. Thank you. No? Like the Iwo Jima, the Battle of Iwo Jima, the island in the Pacific during World War II. The Battle of Waterloo sa Europe. Mga muna mga kiramo at mga ginsulat siya mga sa history of wars, no, and battles. World War II, grabe yung mga lugar na sa diin. Damo mga battlegrounds and battles mga trend that nobody could imagine kung doon tabo sa away. No, I'm watching documentaries of war in Germany and Japan. Grabe yung mga kotoran. Hindi basta-basta. No, that was the Second World War. Ang Third World War will be fought not mga kotoran not in Europe, but the Third World War will be fought in the very grounds of Judea or Israel. Yung tawag sa Bible, Battle of Megiddo. That is the war between the armies of Satan, the armies of the world, gathering together to fight. Praise the King of Kings and the Lord of Lords. Now, but let's go local. Sa Pilipinas, Fort Santiago, lugar na sa dino wala ko nagkalamatay. Halipas era sa Espanyol, asa sa panahon sa Katsila, sa Amerikano, asa sa Hapon. Thousands of people, Filipinos, have been slain in patay sila na lugar sa Manila. Kung makakanto ako sa Manila, nabigla pa masyalan na lugar, ang Fort Santiago. Intramuros, and one of the famous kultural away sa Pilipinas is Bataan, the Battle of Bataan, no? So during World War II. Now, we're in mga thousands, sobrang hindi nakalibo mga Amerikano, mga susundan, mga kalamatay, likewise sa mga Pilipino. So, Bataan. And, dahil na po mga talagang tawag na Bataan Death March. Ano naman nila? Na naglakat sila mga halin dito mga sa may shores mga sa Liliko. Ako sila sa may kampo nila. Naglakat sila mga for many kilometers. Nag-agaw daw ay ng damo na kanamatay. One of my trips sa Manila, may execute ko sa kaso. I had a case. Mga ito na dito sa Bataan, dito ko i-serve ang someones. That was during the days that I was in court. I went to Manila and kagahon, I traveled around 1 o'clock pagkakot yung last trip sa aeroplano. So I decided just to go directly to Bataan and take the trips, mga bus trips, going Bataan, kagawad, mamita na lang ito lugar na sabihin baka pumupugo o baka stay ko ay may ata na siguro dito na lugar. Especially sa lugar sa Nakon na Klinte, sa Nakon na Surbihan. So, make the story short, kagawad ko mga kagawad, mga stress, kagawad. Nanaw ko mga sa bus. And the only light na nakita ko mga ang Changi nga ginapunduhan sa mga tracking, mga tricycle drivers, nakapiyan sa nila, nag-stress na pero na sila. So, dito ko na ako, kasi safe na din. Safe na din. And, may at least may kumakontan ko.
Malapit sa dalan, batot na when it was dark, way yung sugla ko na. Istorya ko sa mga tao dito. I was asking them kung di nga lugar, inyo, kung di lugar, ang sa provision na katuan ko. Is there a place sa dira na lugar na pwede ko ano matulugan sa kinali lang? Siling sa mga tao dito, siling nga sa wala nga ditulugan, siling nga area. You have to go to the city. Layo pa, pinapaka-kilometers, mga 30 minutes pa nga sakay sa bus, para dito. Kaya pero mo katuwa na alam na ngayon, no, kita ko ng pukat-ulit na daw, alam na sa piyak sa pukat-ulit, alam na rin ng subdivision sa kilid na nagdalan. So I decided to just stay sa kapihan, and then I told the Sikmusan, siguro di ba delikado, ma'am, ang dalan, siling sa akong sa tigulang na babae. Siling niya, sir, niya sabi nila na hindi na delikado. Nakita ko sa plan na yung marka, may paskil sa kinilalan. Bataan, Death March. Praise the Lord naman ko. Kasi ko, sige sa, ako na naging agyan sa libo-libo ka mga soldado sa naghalid dito sila kang takip. Takop siya sa mga Hapon. Bakit dito sa kinalilan mo? Kaya mo nulili, sinigyan mo naging famous Bataan, Death March, inigit na dalan. So mga kauturan, anak ko katawag na pangapigo, dalong pinsan ko, historically dinadalan ang akong nakatuan. So mga kauturan, pagka sinaw-sinaw na dyan tayo nga doon, pamanagbanag na, sabi ko, layo pag ita. Sabi niya, layo pag ita. Sabi ko, hindi mo naman nakatlakat. Kaya may man kayo simul. Bumakutran ka ga, mga alas 4, pangalapit alas 4 nitya, galakat ko sa dalan, sa tumatalan. So pagkalakat ko mga si Gobo na giling feeling sa mga nag-death march. Everybody said, that was an experience ako, mga kuturan. That's so talaga tikaw ko mga kuturan, hindi na po. Do kasi po katong gina, kabla ko sa mga imagine things, no? Do ka 15 sa akong imagination. I'm imagining ko kung sa tang nagalakat ko, kung nasugata ko ang mga soldado, na nagalakat, kung ito na nagaduyo-duyo. Praise God. May naman ko, may man ko may nasugata. But it was an experience for me. Makotag that was famous. Praise the Lord. Grabe na away. And I realized mga tulan, grabe, hindi mga tulan ang mga tao na nag-away para lang patulan sa kahiwayan sa nato nasyon. Everybody say amen. Sa kadagdag sa away, mga away mga tulan, praise the Lord, na kinsulat sa libro, but let me tell you sa siningapon, there are battles that are being fought every day that will never be written in the books of history. Inaaway ano-ano. These are unseen, hindi makita ang mga battles that are being fought, inaaway, even sa subong hapon. Ang inaaway, ginaaway sa sinimismo lugar. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. In this very building, many of us are fighting battles. Amen. Ang battleground, hindi ang Bataan, hindi ang Patag Silay. Ang Patag Silay is the last stand of the Japanese Imperial Army. Dahil sila mga katulad ng withdraw, ang tanan mga katulad ng loot niya masita, along the way, pagpakatulad ito, ang tanan ng igwa nila mga gold, mga katulad. There was a map found para sa buong possession sa mga Marcos. But a copy was brought by a Japanese, once a Japanese official of the Japanese Imperial Army. Mga katulad, ganun pakita mga katulad that Luzon, Visayas, and Mindanao were places where they had deposited ang tantanali natin pangawa sa bugos na Southeast Asia. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kung kapag di sa Negros, mga kakutulan, samtang ang mga Hapon, mga kakutulan, kabalo na sila that they will be defeated.
they all went to the mountain ang patag silay. Sila nagsaka. Kaya because mga kutulan, may mga trend, may mga gato nilang mga spar. Ang mga katapusan na ginakatuan sa mga trend sa una, sa insular lumber sa mga Amerikano. Kailangan na kahoy sa una, ang bukid sa silay, talisay, sagay, mga kutulan sa dito. Ginkal muna sa mga Amerikano. Insular lumber. So, ang mga train na bilhin nila, gigamit sa mga pon to transport sa mga pagkaon, sa mga armas, kagsangtanan, nila rin panguwa, sa mga nasyon sa pupos na Southeast Asia. That place is a famous place of battle. Everybody say, praise the Lord. At pag makukuturan, hindi kaaway yung ginambal ko sa siningapon. Wala din makukuturan sa mga bukid, sa mga baybay, sa mga patag. Hindi makutuloy na away. Praise the Lord. Ang iya sige makutuloy na kadalagaan, mas dako. Sa tanan ng inaway, sa ubos na kalibutan. Ang victor, ang malugdaog, ang victor, mga victor, siya yung nagdaog. In this battle, mga kutuloy will realize that there is much greater reward. Kaya ang reward mo sa siningabaton, hindi naman sa siningapon, are eternal. Eternal yung reward. If there is a battle, if there is, kung may alam na away, na dapat naton awayon, ang muling baton. Kaya madaog sa sininga na away, makontrolan. Praise the Lord. We have the reward of eternity. Hindi away sa atong mga utod, hindi away sa atong mga kulturan, mga tupan balay, hindi away mga kulturan sa kung kay sino, sa tao. Ang Panginoon na away mga kulturan, praise the Lord. Away ini, praise the Lord, sa aton mismo panguna-una. Mga kulturan, I don't believe that ang aton pinaka-greatest na kaaway si Satanas. I don't believe that. Hindi. Nga mo kutulan, una, si Satanas ng Ferdinand. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. He is also, the Bible says he's an adversary, but the Bible is also plain to say, that Satan is a defeated enemy. Ulit lang siya galing. Wala sa kanyang kontak sa aton. Wala sa kontak mga kauturan sa kanyang kaputibaw sa aton. Don't you know that Jesus defeated Satan dito pala kauturan sa Calvary, sa bukid sa Calvary? And not only kauturan in Calvary, but kauturan, praise the Lord, dito mismo kauturan dito sa hell, sa place of death, and the grave, mga kauturan, dindala dito sa Ginoo kauturan ang mga yabi, mga kauturan, hallelujah. And he arose and gave victory. Ang iya kadalagan, gikan sa kamatayon, kag sa Satanas, kasi nang ginatag. Sa imo, pagsako sa inyo. Amen. Satan is not our greatest enemy, brethren. Satan is not even our greatest problem. Right. Kung ako mga pinakadukot ng problema, ang mga doon mismo ako kalingon. Right. Amen. It's ourselves. Ourself is the greatest problem that we have. Sa siniya pa una-una, ang sentro sa tao hindi heart, but his mind. This is the center of emotion. Di ka pagkapangakig, di ka kakalipay, di ka kakadlaw, everything happen. Ginaproseso mo sa iyong mind. Amen. Amen. Hindi mo katulad ng almost gamay kayo mautok na hindi mo katulad. Pagkakanan sa pagkabay, di tanan nila proseso. Kasi siningapon, if you just be honest, lack in this mind for all of us, tanan tinawag accepted. Ari din sa mga pangunahon na pagkakalan,
madamo sa mga butang. There are secrets in this mind that no one will ever know. Ikaw lang. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. In that mind are things that you have done. Nakabalukagin mo mga kauturan na hindi insakto. Para na sa una-una mo, only do those about it. Also, di sa una-una, in this mind, there are fears. Nga wala ito hindi ina-admit. We say we're okay, but deep inside, mga kauturan sa katong una-una, there are fears. There are doubts that kung pwede palang kani mo kauturan, nagalaog kita nga hindi na kani, hindi mo kauturan madiskubrihan kag makita. Dark secrets that we don't want anybody to know. It's in the mind. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sometimes doubts about others. Ang tanan nagadudahan mo. It's in the mind. Hindi mo na makita siguro. It's in your mind. Sometimes you doubt yourself. You doubt others. And the worst is, you even doubt God. Pati ang Diyos, kapatulan, inadudahan mo na. It is in this secret place of our minds that the battle is being fought. Inaaway. Amen. Ginamban po ni Makotran, gin-refer niya as the battlefield of the carnal mind. Kanda iyong mga kakotran, sinig sa Biblia, Romans chapter 8, verse 6 and 7. Pasensya ako, talaga mo na. Bawat mga kakotran, kakakon muna, di para, naripatan sa kong mga sakristan. Praise the Lord. Praise the Lord. Sinig ni Paul sa Romans chapter 8, verse 6. Kung ang huna-huna sang tao ang pili sa iya tawhanon nga kinaugali, ang resulta mo ang kamatayon. Right. Pero kung ang mga butang nga luyag sa Espiritu Santo, amo ang iya pili ginauna-una, makabaton siya sa kabuhi kag kalidong. Everybody say praise the Lord. That's verse 6. Verse 7. Ikambal, kaaway sa Diyos ang tao nga ang iya pauna-una ang pili sa tawhanon nga kinaugali. Kaya wala siya nakatuwan sa kasubuan sa Diyos. Kag ang matungod, hindi siya makatuwan sini. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. In verse 8, ang mga tao nga nakasunod sa ila, tawanon, kakinaugali, hindi gid makapalipay sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Baka parang simple naman ang basa ng Diyos. Sinigya, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is an enemy against God, for it is not subject to the law of God, neither it can be the heaven. Praise the Lord. Mga kapatid na muli ko ako. Ang atong natural na pagkatao, ato bilang daan na pagkatao. Kaya iban sa I always hear you, babal ka, laing iya sa muna akong kabuya. Di ba nakita nyo ng distinction? Laing iya sa muna akong kabuya. Now we are in the Lord. This is a new life that we have in God. Kaya compare mo kung sa muna akong kabuya, new life, hindi kayo. Amen. Ato siya nga kabuhi, kasi di na ginasunod mo ang inapagtutoy lang sa iyong unod. Ang tanan mo ko talaga nakalimutan nun, go lang. Go, girl! Tanan na lang mo ko talaga, tanan na luho, tanan everything mo ko talaga can satisfy sa iyong unod. Kung talaga dinahibo mo. Tanan na magpatayaw, tanan mo ko talaga, praise the Lord. Everything, praise the Lord. That's how you think. But when you became a Christian, when you are in God, say mo subong, why na isip mo kung how you appear, how people will talk to you. Of course, wala pa taga-care po kung ano nga ito nga pag-itsura.
Inis pa na sa jakbo. Amen. Diba? Ba't pa ka nag-inis? If you dress up well, not pa ka praise for sa una, that I will dress up well so that everybody can see. Hindi na ako. So when you dress up well, why? Because, praise the Lord, I'm praising God. Oh, everybody say amen. Amen. Amo na mga kautulan, ang natural na tao, atong daan na tao, atong napatay na pala, is always at war with all things of the spiritual. Una, let me remind you again, nga ininunod, may abilidad pa rin sa pagpakasala. Amen. Arap pa na sa ato ng abilidad sa paghibok sa sala. Nga ang mga kautulan, wala pa na wala sa ibang kulit. Amen? Amen. Napangalula. Sa imong puntas ang pila, kabalo ka pagyapon ko nanong sabor sa Tagduay, sa San Miguel, ikumpara mo sa Gold Eagle. Kabalo ko pa sa diferensya. Amen? Ang banal mga kautulan na bigdag ko sa una, nakon sa una. Kabalo ka na. Galing sa araw na kay Kristo, mga kautulan, ini mo kautulan ng mga bagay, it was put under subjection to the Holy Spirit. Bago din surrender mo na sa Diyos. Right. Kabalo ka pa, mga kautulan ko na ang panguyayaw, ABCD sa panguyayaw. Right. Kabalo ka pa. Halin sa gamay, sa sadako. Kabalo ka na. Amen. Amen. Reality na ta. That's real talk sa siningapon. Because sining ni Paul, sining niya ang iningaw doon, wala din niya mayo mo. So, that's why ka-struggle ang unod kagang espiritu. That's why mga tsagan na hindi niya mapuntat mga kauturan. Bisan nga tigulang ka na, I've been serving God for how many years? Almost 40 years. Apang mapuntan, the struggle is still there. Hindi ka makambal mga kauturan nga, Kuya Pastor, wala, naging kuya. Wala na yan sa may nagapagpula, wala sa yawa, yung nagkatilaw sa ako. Hindi ko naman tilaw pa sa siguro yung tanay naman ako. Sabi ba si praise the Lord? See, sometimes we try to understand God according sa totoo na una. Kaya mga tol, short na yan, pero we cannot understand God fully. Amen. Amen. Kaya mag-remark, yan di ka matungkad ang pauna-una sa Diyos. Amen. Spirito. Praise the Lord. Sino sa atin ako matungkad? When we try to understand the things of God with the natural mind, wala. Why? Because the things of God, the spiritual things of God, must be received and understood through faith. Pagtuo, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sino sa Hebrews, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Tungkol sa pagtuo na ibaluan nga kalibutan, hinimo pa sa paghambal sa Diyos. Gani ang mga butang na aton makita, ginhimo, halin sa hindi makita. Amen. Pagtuo lang hindi ako pala. This is the gift of God sa aton. Amen. To have faith is one of the gifts of the Spirit. Ituuhan tayo mga kanapulong sa Diyos. Praise the Lord. Ano pa? Hebrews 11 verse 3. Pagtuo lang. Everything that we do in church is about faith. Madamo ang tao, inimo. Man, inimo yung talan. He may exhaust all his resources. All his resources. Tanan niya nga panguna-una, ibalo. Subong ginagamit na nilang technology, AI. And still, they never understand the ways of God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. You know what AI does? He just gathered data, kaya tabo na. But AI cannot predict the future. Amen. Wala.
makutan whatever information na nasa web. To explain to you things. Apa makutan the deeper things of God, hindi rin makutan explain na niya. Right. Everybody Amen. say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ano lang makutan, kung paano na makutan, it takes faith, praise the Lord. Nga, kung taon mo lang si Diyos, walang Diyos, mabal ka makutan. Doon ka, doon lang inanakot. Kung nagtaon mo lang ako sa tawano, mabal ka nga. Ano ka mong dahil niyo? Inyo niya daw, nainin niyo, malang kabal mo ka sa akon nga, nanginoy sa una. Sometimes, I was not yet a pastor during the time, but we were discussing over a cup of coffee, napakabi kami sa si Diol sa una. Then, makakita yung mga question na iba, and we try to explain things. And when I try to explain things in the light of the scriptures, hindi naman nila sa kanya ang yado daw na hindi mo ako. Daw dalong niya mo. And I said, it was very simple. Na-realize ko that the things of God are understood by faith, Amen. not by human knowledge. Madamo ko sa mga profesor, madamo ko mga sa mga grabing mga titulo, nilabutan, PhD, Master, Doktor, PhD, ano pa kinapakutlan ka talan-talan, but when it comes to the plan of salvation, hindi ka natin explain. Amen. It doesn't make sense para sa ila. Imagine mo makutlan, the world, the universe, was created by a spoken word. How do you explain that? Praise the No? Lord. Praise the Lord. Kung may mga liak sa kawayan, may mga Big Bang theory, it's theory. Nagaling na kalimutan sa muli, nagaling sa ulo, alin sa gamay, tapos na nagkulok, hasta mo ko baka, hasta mo ko nagpatsa, hasta ka nag-amo, nagtawo, hasta subukan mo ka na. They try to explain all these things. Pati naman, nagkamilo ka sa ulo, pati ka rin. Bakit wala mo na kung kalaway, kung nagkamuli kayo magpati ka sa ulo, kung nagaling. Bukod sa mo, kung nagaling. Mga Cro-Magnon, mga talang-talang mga kakuran. It doesn't make sense. But the Bible says that the Word was created by the spoken Word of God. Amen. Amen. 200 years. Why? Because that's faith. Amen. Praise the Lord. Oh. Paano mo ma-explain? Paki-explain na ang ulo sa wasay, doon naman yung sa storya ni Elijah, nagdimo sila sa school of prophets, upod dito kung itong mapamatan o mga worker, nagkanto sila magtulan sa kinsuba, ng sila kasang kahoy, upod sila, nag-ulam sila mga wasay, upod sila kahoy, karon makatulan kayo itong naulam sa isa, gawalo, kali yung ulo, makatulan sa wasay, paghalot siya, nagdagdag makatulan sa suba. Dalo ang suba. Way naman ako nila yung suba. Itawag si Elijah. Abi, ikaw, gagamay na stick, gaginamulan na ni Elijah sa tubig, nagnutaw pa ko ng ulo sa wasay. Explica. Can AI explain that? Hindi na explica. Amen. But we believe it by faith. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Bisa na pala ako tagambalik na kami, magsik-magsik, naglakat ang tao sa tubig. Ba't mga ako talagang praise God almost 2,000 years ago, may naglakat na yung tao sa tubig. Si Peter rin nakasabi, can you explain how can a man walk on the water? Kasi kung posible ko malakat sa program, tubig ko mula kataasi. Oh, everybody say amen. Amen. But it's by faith. Nabarang ka naglakat, makapal si Pedro, naglakat si Jesus Christ sa tubig. Why? Because he was God. Amen. I mean, embrace it by faith. Praise the Lord. Abi, please explain to me. Explain. Nga ang walls of Jericho, matumba, bakit lang makakalan sa turoto, Praise the Lord. kagsasingkit sa tao. Praise the Lord. Nga ang walls of Jericho, isang attract, hindi makaaki sa babaw. Explain.
tahimik. Kung nga matumba, nagsingkit na ng tao. Nagturutot lang, trumpet lang, natumba. Can science explain that? No. But my faith tells me it happened because it is written in the Word of Praise the God. Lord. Another one, explain kung paano ang 5,000 katao ay inabot ng babae at bata, mapakaon kang busog-busog sila sa 5 lang katinapay at wakaisa. Abay, explicar. Imagine. It doesn't make sense, brothers. Doesn't make sense. But our faith tells us that it happened. Amen. And we believe it and Amen. understand these things. Praise the through Lord. faith. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapag sa Singapore, the God that we serve had put something in our heart. Oh, right. That faith, Pagkaklan, will lead us into victory sa atong kabuhi. That's why we live by faith and not by sight. Matamo sa pagmutagan, tamuno ka imposible. And even right now, may mga bagay kita na nag-ihiwo ko ng tao mo lang, may mga tao ka sa tatlo ka imposible. Praise But the Lord. it's by faith. Amen. I Amen. was talking to Sunshine. Iba mo yung people. Ginreview kong mga aton, mga angaton, mga kutan, yung mga wali, hindi mo kutan na sa YouTube. Sa YouTube. In-upload yan. Sa hindi ko tali gusto. Muntiwin mo kung may mo kayo in-upload yan ha. Sige na lang. Praise the Lord. Apa ko kutan, there was once a message this year. Mga kutan nga, I spoke something sa Siningang Pulpito. And it was something like a prophetic word from the Lord. That before the end of this year, God will open us windows of heaven. God will give us opportunities and God will bless Praise the His Lord. people. Amen. Kung na realize, praise the Lord, truly, at the last stretch of this year, God opened a door, praise the Lord, that nobody can close. Amen. Praise the Lord. Thank Everybody you. say, praise the Lord. Praise the Lord. Mula mga kapatid, we must learn to go from faith to faith. Hindi mo kung pag-ibig lang natin pagtunga muna na ikas to move forward. Yes. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Not only mo kapatid nga, praise the Lord nga, we will move from faith to what we must keep the faith and lose the carnal mind. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, don't you know that serving God is a choice we make? Choice niya. And it is not just a choice based pagkatulan sa hambal sa ibang tao. Choice niya pagkatulan based on our reasoning abilities. Our ability to think, to analyze, and to rationalize. Amo na ito ginahatag sa itong gifts ng Diyos. The gift of choice. Nawala yung pilit sa imo. Kaya nagabal sa pastor na wala, di wala kayo. It's a choice. You go to the left, it's because mga kapatid, you know what's in the left. Di proseso mo, maupon ko din, mamuhod ko din. It's because nga mo ni mata mo, di proseso mo mayo. And you make a choice. Serving the Lord is like that. Ang psalmist, parang nagambal mga kapatid, praise God, nag-usam, Psalm 148. Sinigyan po ninyo ha. Sinig sa Bible. Sinig sa Diyos. Praise ye Him, sun and moon. Ano na, command. The-command ng Diyos. Praise ye Him, all the stars of light. Praise Him, you heavens of heavens. And you waters and above the heavens. Let them praise the name of the Lord. For He commanded and they were created. Diba? Ginambala niya sa Diyos. They were all created. That's why they are commanded to praise the Lord. Sabi niya, praise the Lord from the earth. You dragons and
all deeps, fire and hell, snow and vapor, stormy wind fulfilling His word, mountains and all hills, fruitful trees and all cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl. Praise. Praise the Lord. Sila magdayaw sa Diyos. Sa luyag nila ang sa hindi, dapat maluyag din sila na magdayaw sa Diyos. Amen. All creation was created to praise God. For He commanded them to praise Him. Praise the Lord. Iba ang tao. Iba yung tao. Iba kaya? Ikaw, we are different. Only man is given the ability to make a rational decision to praise God. Mean to say, kita rin itagaan sa Diyos, bakotlan, isang oportunidad kang isang tsansa, whether we praise Him or not. Wala silang pilit sa tao. Wala silang kumain sa tao. Dayaman mo! Why is it? Well, ang creation lang, except man. Why? Because man is the only creation of God that was given the power of choice. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang kailangan mo ginambal sa Book of Psalms cannot decide to serve God. They are commanded to serve God. But kita, we must have a decision to serve God, to live holy, to live righteous, to be faithful, Amen. to change. It is this decision that we battle the taga-away in the mind. The decision whether I'm going to walk with God or not, whether I will stay in church or not, whether I will do my ministry or not, whether I will change or not. Mga kapatid, serving the Lord is about choices. It's about choices. Amen. Ang ginaka-choice must be made individually. Hindi pinamilya. Hindi pagpapagod kasi tatay ng kabal ng mga langit ko sa Diyos. At yung pinakabila, pinakabal naman sa Papa. Huwag ka lang sa Ginoo. Huwag niya sa panay. Everybody, everyone, halin sa bata sa tigulang, must make a choice. Must Amen. make a decision to live for God, to serve God Amen. until He comes. Praise the Lord. Hindi siya, amen. Amen. Sining mga tuwan sa Deuteronomy chapter 11, sining ni Moses, sining natin sa Diyos, Israel, Diyos na kambala. Niya, behold, I set before you this day a blessing and a curse. Ano na? Choice. Yaw, subukan daw. I-pass down ko sa inyo. Blessing, curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord. Why should you? Totoo ko nga ako ito rin. Maybe I'm wrong. Baka ko rin that many that I baptized, they decided to walk away. Why ko lang lagas? Why ko lang pakinglohin? Balik lang ako. Why? Because they have to make a decision. Amen. And if it's that, if kung mo na ilang decision, whether God will honor it or not, it's their decision. It's not mine. Amen. Maybe I'm wrong. I'm asking God for forgiveness. Pumakotulan, it has been my ministry. I've been in the ministry for 23 years. But I teach people how to make a decision for God. On their own, they have to make a decision to serve God and to be faithful. Regardless man kung sakit, regardless man kung pait, regardless man kung ano, kadangkan, but you have to make a decision for God. Amen. Praise the Lord. He gave Israel a choice. God gave me a choice whether I'll stay as a pastor or not. Amen. He gave me a choice. When I told him about praise the Lord, Lord, I'll take a decision. I'll take a choice. Praise the Lord.
I'll serve you the last. My friend. Sister Shella made the decision. Amen. Everybody say praise, Praise the Lord. Magandang hindi ka na ng praise Lord ka malawak. Hindi ka na ng mga tao ka namatay. Praise the Lord. Mga malawak. May mga tao man o kung mga katarong na ka namatay. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. They have made a choice whether to live or to die. They made a choice. They will serve the Lord. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Walang mga katran, kung lalo ko sa kong tamasin ko kabuhot. Siling pa rin nagkaroon mo kabuhot, ginauna sa Diyos. Praise the Lord. Pinagbayan na ikot niya noy, hindi niya na duha buhot. Muna nga buhay pagkasubukan duha. Everybody say praise God. Praise the Lord. You see, God gave Israel a choice. Sa sinigagami, God is giving you a choice. Siling ni Joshua, choose you this day Whom you will serve. whom you will serve. Choose you this day whom you will serve. Ano ba ni Joshua? But as for me Praise the Lord. and my house, Amen. we will serve the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kapag tayo yung kontra ng tao, kapalagad sa Diyos, kapag ka nag-appeal, kapag ka emotionally. There are pastors kung nag-appeal emotional sa tao. Ang tao, kung baka nakadala ko sa Diyos. I was touched emotionally. Uy, kung na-touch ka lang emotionally, and your decision is based on emotional appeal, hindi ka matukay sa pagpakalakad. Amen. Why? Because when the emotion is gone, emotion will say, sadya, mamamatay ko, sadya. Kung natula ka na din ilang emotion na sadya, dula man yung commitment. Bakit dula sa yung commitment, dula ka man na simbahan. Right. Some people repent because of emotion. So, panggawa niyo yung gusto namin magdala. Ako, palang ka sa Ginoo. Pagka mag-emotion, ginagibang sa true. Pag makatalan doon ng repentance, true repentance comes makatalan from Your decision. a decision Amen. na rasyonal din paminsaran mo. Amen. Padaluman mo that I will repent ako na minsan magkainano na decision na kayo. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yung sa simbahan, ako ko naman nakita ko naman. Some repent for fear. Magdadadlok sila kung sa impyerno. Others repent for convenience. Ang iba nung naginul sa bawal ka ng takpan. But the true definition of repentance is the changing of one's mind. Ang mind mo katang hindi mo niya magkusagwa sa sulod niya, ikaw niya may mga desisyon na pagbuhon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That's why si Paul nagambal, be transformed by the renewing Of your of your mind. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I know that we are all fighting battles this year. Grabing away. Some of us have fought the greatest battle of your life. Grabing mga otoran, I fought the greatest battle of my life this year. Punsa ko mga otoran. We fought the greatest battle that we ever fought this year. But mga kapatid hapon, we made up our mind. Amen. We made a choice. Amen. We made a decision, praise the Lord, that we will still be faithful to God. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ikaw yan, sige nga po. What's the greatest decision that you have?
I want you to stand on your feet.